Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Ako po si Ginoong Jose Obligasyon ng Joros Farm. Matatagpuan po sa Purok number 5, Ligao City, Albay. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang magsasakang Pilipino at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Magandang araw mga ka-agri! Muli, ito po ang Maunlad na Pilipino kung saan hatid po namin sa programang ito ang kaalaman, balita at mga talakayan na iikot sa sektor ng agrikultura. Pero bago po ang lahat ng yan, ay syempre, mananalangin po muna tayo para mag-guide tayo ni Lord sa gagawin natin for this morning. Panginoon, salamat po sa bawat araw na inyong ibinibigay. Sa gitna ng mga pagsubok, bigyan mo po kami ng lakas na magpatuloy, ng tapang na harapin ang bawat hakbang at Lord, tulungan niyo po kaming maalala na may dahilan ang lahat ng bagay. Itinataas rin po namin sa inyo ang simula, kabuuan hanggang lapag ng programang ito. Ito po ang aming dalangin, Lord, sa matamis na pangalan ng inyong anak. Amen. At para sa salita ng karunungan, kapag hindi mo alam ang sagot, manahimik muna. Madalas, nandoon ang karunungan. Magandang umaga po. Ako po si Ella Arsiaga. Ngayon po ay araw ng Sabado, ika-25 sa buwan ng Oktubre, taong 2025. And of course, para po sa araw na ito ay wini-welcome namin kayo sa Season 7, Episode 43 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sa mga kakatunin pa lamang po, ay accessible po tayo via online streaming ng dzas.febc.ph. Gayon din po sa pamamagitan ng Facebook sa 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook page. And of course, nakikinig po sa kanilang mga radyo, maging po yung tinatawag na personal missionary radio sa Talapihitang 702 po tayo sa AM band. Kamusta po kayo? Okay lang po? Ayun po, pwede po kayo mag-iwan ng mensahe sa ating program link. We would be so happy na maroon po yan lahat. And of course, nag-iwan po sa ating programa ng mensahe si Ma'am Ellen. Nawala yung H. Sorry po. Ma'am Helen Arellano, mapagpalang umaga po sa lahat ng nakikinig ng MNP. Ingatan po tayo palagi ng Diyos. Gayon din, bumabati rin po si Ma'am Marivic Longgalong. Lagi po kami nakikinig sa DZAS, Pamilya Esguera, pasama po sa prayer, sa kagalingan ng lahat na nararamdaman. Salamat po. At have a good and victorious Saturday morning everyone. Mula po ito kay Sir Ronald Young. Mula naman po kay Sir Richard Dram de Osera, Ma'am Ella. Paki po yung contact number ni Ma'am at gusto ko magbenta ng products nila. Kay Ma'am, ano po ito, no? Teves. Ayun, so happy at nakapakinig on time. Di ko ma-search ang MNP sa account ko. Welcome back to me. Using, okay po, si Ma'am Marlo Barbosa de Osera po pala. Gamit ang account ng kaniyang anak na si Sir Richard Ram de Osera. Maganda po yung hair oil kasi yung buhok nalalagas. Ayun. So, pinagbigay, alam po namin ito sa ating partner agency for Agri On Air, kung saan po nagkaroon tayo ng pagkakataong mapaunlakan tayo ng ating guest last Saturday. Kina Sir JV Masilang po sa Agricultural Training Institute Central Office at natanggap po nila ito. So,
For the contact details po, I think we can search din po sila, but kung may makuha po kami from them, kasi nakausap lang po namin sila through our partner agency which is ATI, we would glad to share it with you, ma'am, para palagana po yung kanila magagandang produkto na effective po nilang nagagamit sa kanila din na pangangailangan. And of course, sa pagpapatuloy po ng mga pagbati natin for this morning, blessed day or morning po mula kay Ador Malapitan. Yun din, bumabati ng magandang umaga at mag-share ng episode natin as always si Sir Epifanio Salvador. Yun, meron pa din mula kay Ma'am Emmy Pagio Teodoro. Good morning, watching from Linwood, Washington State. God bless po sa lahat. Wow! Hello po and happy listening. At happy Pastor or Pastor's Appreciation Month sa lahat ng mga pastor. Lalo na sa aming Pastor Lorenzo Bobis ng Calvary Baptist Church sa Bacoor sa Cavite. Mula po ito kay Ma'am Leonie Datela Sacada Rubio. Na bumabati rin sa atin ng Good Saturday morning po, Ma'am Ella, at sa lahat ng listeners ng Mauna na Pilipino. God bless po sa inyong lahat. Amen. And hindi pa po siya nagtatapos. Mula naman po kay Ma'am Dulce Alicante. Good morning po, Miss Ella. At sa lahat na nakikinig ng MNP, ingat po. God bless. Mula once again kay Ma'am Dulce Alicante. At meron pa po na mga bumabati sa atin na magandang umaga. Kasama po dyan si Ma'am Euforsina Bernardino, Jennifer Arili Cristalino sa Tingin, Malu, Manahan, Ma'am Nora Canchela, Nenette Palencia, Mila Pascua, good morning po sa inyo. At nag-iwan din po ng kanyang mensahe si Ma'am Felicidad Caidic Madrideo sa Espiritu. Good morning po, Lord. Blessed morning po, Ma'am Ella sa Mauna de Pilipino. Listeners, thank you po, Lord, for a beautiful morning. Every gising is a blessing. Thank you so much po for always reminding po through your wonderful comments. And we are so happy po na makasama namin kayo and for the entire ride this morning. At dahil nga po dyan, babahagian namin kayo in return na inyong suporta sa MNP, ang atin pong mga panauhin at mga talakayan, mga topics, mga balita. At umpisa na nga po yan, abangan po ninyo this morning ang ating discussion tungkol sa kung may kita ba sa organikong agrikultura. Alam niyo po kasi, next month, kaya po namin tinauntos sa last Saturday ng October para mag-giveaway tayo doon sa mga nalalapit na celebration for November. Pero since October pa, hindi ko pa masyado, papahapyawan lang po natin. And through this interview po, makasama po natin si Mix Dale Rossett. Ayan, siya po ang Development Management Officer mula sa National Organic Agriculture Program, National Program Coordinating Office. At bibigyan niya po tayo ng idea tungkol sa abangan natin next month. Kasi meron din tayo, aside dun sa mga activities na naka-line up dun sa upcoming celebration ng Organic Agriculture Month, which is next month, ay for the part or sa bahagi ng Mauna de Pilipino po ay nakipag-ugnayan tayo sa kanila, and through their partnership sa atin ay nag-produce tayo ng ilang mga panayam na inihanda namin para sa inyo para mas ma-maximize po natin yung celebration na ito by giving you information and stories po na kaugnay ng organic agriculture. So, abangan po yan sa mga susunod nating episode. But for this morning, once again, abangan po yan maya-maya lamang. At tunghayan din, bukod pa diyan, ang ating Region Sandago. Yan, hatid po sa atin ang mga kasamahan nating farmcasters. We will also introduce them in a short while. Gayun din ang Unlad Komunidad. Dito po, no, sa mga first time itong narinig, ay katuwang po natin dyan ng Philippine Rural Development Project at ang ating Agri-Trivia segment na kung tawagin po natin ay Batid Ba Ninyo? Ano kaya ang hatid sa atin ni Binibining Ira Cruz for this morning? Abangan yan maya-maya lamang. At syempre, hatid namin yun sa inyo isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At sa umagang ito, bigyang daan lamang po natin ang tungkol sa bagyong Paulo Bulletin. Narito po ang ulat mula sa Department of Agriculture tungkol sa epekto ng bagyong Paulo sa agrikultura. Ayon sa final bulletin ng DA,
Thank you po sa DRRM. Nag-release po sila ng report noong October 22. Umabot sa higit 600 milyon ang pinsala sa 7 rehiyon kabilang ang Cordillera Administrative Region, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Western Visayas at Sorsogon. At apektado po ang mahigit 25,000 magsasaka at nasa higit din pong ganitong bilang ang ektarya ng sakahan na naapektuhan. Pinakamalaking pinsala ang sa palay na nasa higit yung bilang po na nakalap natin 350 million pesos. Sinundan ng mais at high value crops tulad ng gulay at prutas. Kasama din po dito ang alagang hayop at ilang makinarya. Bilang tugon, syempre, maglalaan ang DA ng nasa higit 500 na milyong pisong halaga ng binhi, gamot at biologics. Nasa higit 700 million pesos naman po para sa crop insurance sa ilalim ng PCIC or Philippine Crop Insurance Corporation at Sure Loan Program na may halagang or hanggang 25,000 pesos po na pautang na walang interes. Yun po yung maganda dun, no? At patuloy ang DA sa rehabilitasyon at tulong para makabangon po yung ating mga magsasaka at mangingisda. Mula po sa Department of Agriculture nyong napakinggan ang update na ito para sa Bagyong Paolo. At ngayon nga po ay narito naman ang ating mga kasamahang farmcasters para sa Regions on the Go. Inilunsad ng Department of Agriculture Regional Field Office No. 2 ang Rice Farm Cluster Establishment Program, isang pilot project na layong tulungan ang mga magsasaka sa Rehiyon 2 sa pamamagitan ng patas na presyo at lokal na pagpoproseso ng bigas. Sa ilalim ng programa, ang mga farmer cooperatives o associations o FCAs na mismo ang bibili ng palay mula sa kanilang mga miyembro sa halagang 16 pesos hanggang 18 pesos kada kilo. Dagdag ang 2 pesos production incentive kaya aabot sa 20 pesos kada kilo ang kabuang bayad sa mga magsasaka. Ang mga kooperatiba rin ang magmimiling o magpoproseso ng palay gamit ang mga rice processing facilities mula sa DA at PhilMec. Ang bigas na kanilang mapoproseso ay ibebenta sa Kadiwa stores sa halagang 35 pesos kada kilo o mas mababa upang masiguro ang abot kayang presyo para sa mga mamimili. Bilang suporta, naglaan ang DA ng trading capital at mga insentibo sa milling, drying at packaging upang mapanatili ang operasyon ng mga kooperatiba. Kasama sa programa ang 17 o 17 kooperatiba mula sa Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino na nakabili na ng mahigit 3 milyong kilo ng palay mula sa kanilang mga kasapi. Sa pamamagitan ng Rice Farm Cluster Program, binibigyan ng kapangyarihan ng mga magsasaka na kontrolin ang buong proseso mula sa produksyon hanggang sa pagbebenta. Para sa masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya, Azazel Ero, nag-uulat. Gitnang Luzon, kampiyon sa 2025 World Food Day Poster Making Contest. Wagi ang pambato ng Gitnang Luzon sa 2025 World Food Day National On-the-Spot Poster Making Contest na ginanap noong ika-15 ng Oktubre sa Binondo, Manila. Nakamit ni Yona Yalong, isang grade 6 na mag-aaral mula sa San Isidro Elementary School sa Santa Ana, Pampanga, ang isa sa 5 pambansang kampiyon. Siya ay ginabayan ng kanyang coach na si Carliza May S. Sagum. Bilang kinatawan ng Rehiyon 3, sila ay tinulungan at ginabayan ng Kagawaran ng Pagsasaka para sa Gitnang Luzon o DARFO 3 sa pamumuno ni Uzan Ono Alas, hepe ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section o RAFIS. Ang patimpalak na ito ay bahagi ng taon ng pagdiriwang ng World Food Day na pinangunahan ng DA katuwang ang Food and Agriculture Organization of the United Nations o FAO. Ito ay ginanap sa ilalim ng temang Hand in Hand for a Better Food and a Better Future, na nagtatampok ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga pamahalaan, organisasyon at komunidad sa pagbabago ng agri-food systems, pagpapanatili ng malusog na pagkain para sa lahat, at pagtataguyod ng isang mas mapayapa at sustainableng kinabukasan. Bilang pagkilala sa kanilang talento at kontribusyon sa layunin ng World Food Day, bawat kampiyon ay tumanggap ng plaque at 20,000 pesos cash prize.
Ang opisyal na pagkilala sa kanila ay sinagawa sa World Food Day culmination activity noong 16 ng Oktubre sa Quezon City. National Agriculture and Fisheries Research and Development Week ipinagdiwang sa Coronadal City. Ipinagdiwang ng Department of Agriculture Regional Field Office 12 o DARFO 12 ang National Agriculture and Fisheries Research and Development o R&D Week noong Oktubre 6, 2025 sa Coronadal City, South Cotabato. Sa pangunguna ng Research for Development Division, ang pagdiriwang ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pananaliksik at inobasyon bilang susi sa pagpapaunlad ng agrikultura at pangingisda sa rehiyon. Dumalo sa okasyon ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya, mananaliksik at katuwang na institusyon upang ibahagi ang kanilang mga proyekto at karanasan sa larangan ng pananaliksik para sa kaunlaran ng sektor. Naging pagkakataon din ito upang maipakita ang mga inobasyong bunga ng R4D na may direktang benepisyo sa mga magsasaka at mangingisda. Tampok sa pagdiriwang ang mga seminar, workshop at kampanya na nagbigay daan sa pagpapalitan ng ideya, pagbabahagi ng best practices at promosyon sa mga makabagong teknolohiya sa agrikultura at pangingisda. Layunin nitong palakasin ang koordinasyon at pagtutulungan ng mga institusyon upang higit na mapalawak ang saklaw ng R4D sa rehiyon. Itinampok din ng R4D Division ang mga teknolohiyang napatunayang epektibo sa pagpapataas ng ani at kabuhayan. Sa pamamagitan ng gawaing ito, ipinakita ng kagawaran ang kanilang dedikasyon sa patuloy na paglinang ng mga solusyong nakabatay sa siyensya para sa mas matatag na sektor ng agrikultura. Layunin ng selebrasyon na palawakin ang kamalayan at pagpapahalaga ng Research for Development o R4D bilang mahalagang haligi sa pagsulong ng napanatiling pag-unlad, seguridad sa pagkain at mas maunlad na buhay para sa mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ian Carbonell nag-uulat para sa Agritayo, Socsargen. Upang mas mabigyan din ang kalagahan ng clustering, idinaos ng Department of Agriculture Caraga kamakailan ang F2C2 Regional Investment Forum. Layo na naturang aktibidad na mas mabigyang pansin at makita ng mga kalahok ang kalagahan ng agribusiness sa riyon na isa sa mga susi sa pagpaparami ng produksyon at kabuhayan ng mga magsasaka. Tinalakay sa forum ang market access, value chain, at ang linkage na magsasaka at mga consumer at maging mga processor. Lumahok sa naturang forum ang mga agri-processors, consolidators ng mais at mga gulay, support institutions, farmer clusters at mga personahe ng DA Caraga Region. Ito si Aurel Aray sa Department of Agriculture Caraga Region, ang inyong tagapag-ulat. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. At para sa edisyong ito ng Maunlad na Pilipino, muli kasama po natin para sa buwan ng Nobyembre, which is ang atin pong tinatawag din po, along with all the other events po under the Department of Agriculture family, ang atin pong Organic Agriculture Month. At dahil po dyan, nais po nating bigyan ng panahon ang isa po nating panauhin na magpapakilala po sa atin ng mga programa ng ating NOAP. Walang iba kundi po kasama natin ngayon. Walang iba kundi si Mix Dale Rosset, ang Development Management Officer mula po sa NOAP NPCO. Welcome sa ating programa, Dale. Kamusta? Maraming salamat, Binibining Ella. Isang OA na araw po sa inyo at lalong-lalo na sa ating mga tagapakinig. Ayan. And we're so happy to always have, alam po ito ng ating mga tagapakinig, we always do have slots para po sa ating National Organic Agriculture Program. Isa po sa mga main natin ay naabangan tuwing buwan ng Nobyembre. And without further ado, ano nga po ba para sa mga bago siguro na makaririnig nito, ang layunin ng NOAP sa pagsasagawa ng nationwide research? Ito po na yung impormasyon nating nakalap tungkol sa profitability ng organic rice sa mga PGS farmers. Okay, nagsagawa ang NOAP ng pag-aaral upang maipakita sa ating mga kababayan na may maasahang kita sa organikong pagsasaka. Noong nakarang taon tayo nag-umpisa, Binibining Ella, sinimulan natin ang pag-aaral sa organikong palay at ito ay pagpapatuloy pa natin sa iba't ibang commodities tulad ng sa mga ruminants natin, mga poultry, and mga crops. So sa kasalukuyan naman, tinatapos natin ang pag-aaral para sa organikong poultry.
So ito nga no, parang hindi lang kasi siya iisang crop. Lahat talaga, even livestock actually. Inuna lang natin yung sa rice. Sa rice ang ating priority. Siyempre, madami nga, so focus lang tayo. Prioritization is the key. At ano ang naging pangunahing resulta ng isinasagawang pag-aaral tungkol nga dito sa inuna nating organikong bigas? Okay. Lumalabas sa pag-aaral na ang pinakamainam daw na taniman ng organikong palay ay sa mga may irigasyon, kung saan naitatala ang pinakamataas na ani. So dito sa may mga irrigated na mga farms natin, may average na 3.4 tonelada. So medyo pumapantay din naman sa ating mga conventional farming. At meron din po kami mga na-interview, yung research unit namin, na umaabot hanggang 6 na tonelada. So yun yung well-irrigated na mga farms, organic farms. Magamat mas mataas ang ani sa conventional po na pamamaraan, mas mababa naman ang gastusin sa organiko na umaabot lamang sa 32,603. So base po ito sa pag-aaral natin. Ito ay dahil ang mga magsasaka mismo ang gumagawa at nagpro-produce ng kanilang mga sariling farm inputs. So tinuturuan talaga natin tumayo sa sariling mga paa ang ating mga farmers. Umaabot ang neto ng hanggang 51,000 kada hektarya. So dahil dito, nakapagtatala ang organikong palay ng mataas na return on investment o yung balik ng puhunan. Umaabot ng 157%. Isa pa, nananatiling matatag ang presyo ng organikong palay at hindi ito naapektuhan ng pagbaba ng presyo ng commercial na bigas. Kasi sa commercial na bigas, paiba-iba tayo ng presyo. Minsan talagang bumababa talaga. So Fluctuating. Fluctuating. Depende nga talaga sa inflation, sa mga salik o sa mga factors na naka-apekto sa presyo nito. Sa katunayan nga po na ibebenta pa ang organikong bigas sa premium price. Napapansin natin kapag pumunta tayo sa mga stores na talagang medyo may kamahalan kasi nabebentangan sa premium price. Kaya masasabi natin na stable, mas sustainable at higit sa lahat, makakalikasan pa. Yun ang magagandang dulo talaga na naging competitive tayo against sa mga nakikita nating commercial rice. Hindi naman tayo nakipag-compete, ganun, di ba? Pero we are providing yung option na ito and yung kahalagahan na ito yung piliin kasi nga sustainable and long-term yung ating iniisip with regards sa mga organic natin na mga produce, particularly itong pinag-uusapan natin na organic rice. So para sa ating taong ito, tama, di ba, nagpapalit-palit tayo ng theme. Paano nakatutulong yung tema na kabuhayang OA? Actually, ito yung long-standing parang campaign, no? Kabuhayang OA, kinabukasang okay, halina at kumita sa organikong agrikultura. Yan nga, para sa ating mas ma-aware yung ating mga kababayan tungkol sa organikong agrikultura. Okay. Gusto ko lang balikan yung previous na tanong mo, baby Ning Ella, kasi gusto ko lang i-highlight na lahat ng mga nabanggit ko ay base po sa pag-aaral na isinagawa natin base sa mga datos. So balik tayo sa tanong mo ngayon tungkol po sa ating tema. Ang temang ito ay sinimulan nga po natin noong 2023 kung saan higit nating pinalakas ang mga serbisyo para sa kabuhayan. Ngayon, sa ikatlong taon, kasi kung maalala mo, Miss Ella, last year ang focus ng ating tema ay BGS, pinalakas para sa bagong Pilipinas. Ngayon naman po ang focus ay ang pagpapatibay ng pagiging sustainable nito. Hindi lamang sa larangan ng agrikultura, kundi maging sa kabuhayan ng bawat pamilyang Pilipino. So nakapag-abot na po tayo ng tulong pangkabuhayan o livelihood sa 191 na grupo ng mga organikong magsasaka sa bansa. May kasalukuyang 445 na mga kabataang binibigyan ng internship. Ito po yung katuwang natin ang Agricultural Training Institute, ang Youth Internship Program on Organic Agriculture or YPOA. At binibigyan natin hindi lamang ng internship or ng kasanayan, kundi puhunan para ma-apply nila yung kanilang mga natutunan sa mga farms upang makapagpatayo ng kanilang mga kabuhayan. So nakapamahagi na rin po tayo ng 600 heads of large ruminants, mga baka ito, mga kalabaw na pinagkakitaan na ngayon ng mga LGUs. At inumpisan natin ito ngayong taon.
Ayan na nga ang mga resultang nakakalap natin at naidodokumento natin na ibabahagi natin ngayong araw na ito at patuloy na isinasagawa po ng ating National Organic Agriculture Program. Dito nga po sa ating usapin na siguro may mga ilan pa rin na hindi kumbinsido. Ano ba yung kahalagahan ng organikong pagsasaka sa paglikha ng mas maaligtas at mas sustainableng pagkain para sa mga Pilipino? Alam mo, Binibining Ella, ang pagiging organikong magsasaka ay pagiging tunay na bayani. Hindi lamang sa produksyon ng pagkain, kundi pati na rin sa pangangalaga ng kalikasan. Sa lupa, sa hangin, tubig, parang napapaengkanta dyan na tayo dito. Sa mga nanonood ng teleserye ba? Palabas na palabas ito. yun. Okay. So sa lupa, sa hangin, sa tubig at sa iba't ibang sari-buhay o yung biodiversity kung tawagin, malaki ang ambag ng organikong pagsasaka. Ang tunay na sustainable ay ang pagsasakang hindi naninira, kundi higit pang nagpapayaman sa ating likas yaman upang mapakinabangan ng kasulukuyan at ng darating pang mga henerasyon. At pansamantala nating puputulin ang ating usapan para magbigay sa ating maikling paalala. Magbabalik po ang MNP sa loob ng ilang sandali. Anak, ang kitang aso! Aray! Uy, Tay! Okay ka lang po ba? Para kalmot lang. Malayo sa bituka. Oops, teka lang Tay, baka may rabies yan. Dapat sabunin at hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto. Lagyan lamang ng alcohol o iodine para talagang malinis. Tapos, pumunta sa pinakamalapit na health center para magpakonsulta. Balik po kayo sa susunod na schedule natin po ha. Salamat po. Agad na hugasang maigi ang sugat at pumunta sa health center. Basta wais, iwas rabies. Hindi madali ang landas ng organiko, pero sa dulo nito, tagumpay ang nakatago. Buhay ng magsasaka, konsumer ay pinapahalagahan para sa kinabukasan. Huwag tayong ihinto sa OA. May rason ng bawat hirap, may halaga sa puso kita umapaw pa. Kaya't huwag nang magkatubili, halina sumama, tayo ay mag-ani. Ang gusto ko ay sobrang okay dito sa yaya, halika na maki. Halina at kumita sa organikong agrikultura. Ikaw ay bahagi ng adhikaing totoo para sa sari-buhay. Ikaw ay bayani, hawak kamay, magsimula tayo ngayon. Sa lupa may pera, may pagmamahal at misyon. Ang panawag ng panahon, bumalik sa natural. Sa OA ang solusyon. Sa OA may rason ang bawat hirap, may halaga sa puso kita umapaw pa. Kaya't wag nang magkatubili, halina sumama, tayo ay mag-ani. Ang gusto ko ay sobrang okay dito sa kaya, halika na maki. Halina at kumita sa organikong agrikultura. Para sa bata, para sa lolo at lola, sa mundong protektado tayo ang simula. Ikaw ay kasama rito sa organikong agrikultura. May tunay na kasama.
Arshaga. Para sa maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Welcome back sa Maunlad na Pilipino at kasama pa rin po natin si Mix Dale Rosette, ang ating panauhin ngayong umaga na ito at pinag-uusapan natin ang tungkol sa kung may kita nga ba sa organikong agrikultura at ano pa nga ba yung mga abangan natin for next month sa nalalapit na selebrasyon ng Organic Agriculture Month. So alam nyo ba, dahil dyan sa nabanggit ng ating panauhin na si Mix Dale ay modern na bayani po kayo. Hindi lang yung mga magsasaka at mangingisda po natin ng ng organikong agrikultura. Kayo po, tayo bilang consumer, tayong lahat ay mga modern heroes din, lalo na kung tayo sumusuporta sa organic agriculture. Sa mga kadahilanang nabanggit, syempre. At sa pagdating naman sa ating mga magsasaka, ano ba yung paraan na nakatutulong yung ating organikong pagsasaka sa pagtaas ng kita nila? Kanina nabanggit na natin yung mga yung mga parang breakdown ng base ulit sa datos. Okay. Sa organikong pagsasaka, tinuturuan natin ang ating mga magsasaka, ito nasabi ko na kanina, tumayo sa sarili nilang mga paa nang hindi umaasa sa mga imported at sintetikong input. Higit pa rito, pinapalakas ng ganitong uri ng pagsasaka ang ating lupa upang muling manumbalik ang sigla at tibay nito. Dahil sa labis na paggamit ng chemical, bugbog na po ang ating mga lupa. Maraming lupa kaya't madalas ay hindi na nito nasusuportahan ng maayos ang ating mga pananim. Kaya kailangan pang gumastos ng mahal na abono. Ngunit kapag napalakas natin ang lupa at kaya na nitong suportahan ang halaman ng natural, hindi na natin kailangan ng mamahaling abono. Mas tataas pa ang ani at mas lalaki ang kita ng magsasaka. Mas sustainable. Oo. At dito nga sa ating sinusulong, kasi it seems na andito na lahat sa harap natin ang mga kagandahang dulot ng ating organic agriculture. Pero marami pa tayong, siguro sabi nila malayo na, pero malayo pa. Marami pa tayong nais isama sa adhikaing ito. At isa dito sa mga nagpapalakas o hoping na yun ma-certify nga yung ating mga farmers, magkaroon sila ng tinatawag na Participatory Guarantee System mark. So itong PGS system mark or PGS po natin, paano ba ito nakatutulong sa pag-unlad ng ating organikong agrikultura? Ang Participatory Guarantee System o simply PGS ay ang alternatibong sistema ng ating sertifikasyon dito sa ating bansa para sa ating mga smallholder farmers. I-emphasize natin yun para po sa ating mga maliliit na mga magsasaka. Layunin nitong masertipikahan ang ating mga magsasaka at mapangalagaan ang tinatawag nating organic integrity ng kanilang mga produkto. Masigurado, magarantiya na organiko yung mga binibili lalo lang ng ating mga consumers. Para sa mga nais magpasertipika, maaring lumapit sa Bureau of Agriculture and Fisheries Standards o BAFS na siyang namamahala sa lahat ng usapin tungkol sa organic certification. Maaari rin kayong dumulog sa mga PGS certifying bodies o PGS-OCB kung tawagin sa inyong mga lugar. So tandaan po natin kasi medyo may confusion dito. Kapag sertifikasyon, sa BAFS tayo lalapit. Pero kapag po sa mga intervensyon patungkol sa organikong agrikultura, sa opisina po namin kayo lumapit sa National Organic Agriculture Program. Sertifikasyon, BAFS, sa NOAP, intervention. Ayun. So take note, pag po kayong malilito, ito po yung magkaibang mga tanggapan, pero parehas kayong nais na tulungan. At syempre, gusto ko sanang itanong yung bago tayo dun sa mga accessibility ng ating PGS sa ating mga nais magpa-certify or sa inyo nga sa intervention sa NOAP, ano ba yung mga hamon na kinaharap ng ating mga magsasakang nais lumipat? Kasi siguro hindi sila organically from organic. So parang sila ay shifting or parang kumbaga nagbabalik loob sa organic. Bali, binibining Ella, ako ang namumuna. Ako kasi yung nagli-lead sa promotions ng NOAP. Yes. And sa pag-lead nito is talagang bumababa kami sa mga barangay, sa mga LGU, sa mga grupo na magsasaka. At iisa lang naman ang mga kwento nila. Sa simula, mahirap ang transition.
ng ating mga magsasaka tungo sa organiko. Lalo na't bugbog na nga, ulit-ulit ko na ito nasabi, bugbog na ang ating mga lupa sa matagal na paggamit ng mga kemikal. Ngunit gaya nga ng sabi nila, ang mga bagay na tunay na mabuti at kapikapakinabang ay dumarating sa tamang panahon at may halagang pinaghirapan. Pinaghirapan natin. Naalala ko yung sinulat kong kanta para sa NOAP, yung May pagka-songwriter din po ang ating panauhin. Yung umpisa nun hindi madali ang landas ng organiko, pero sa dulo nito, tagumpay ay nakatago. Ayun. So maaring sa una ay lugi o hirap ang ating mga magsasaka, ngunit kalaunan, kapag muli nang lumakas at naging sustainable ang lupa, bumabalik din naman ang kita. May nakausap nga din ako, naalala ko sa Caraga region. Noon nalubog sila sa utang dahil sa conventional na pagsasaka. Ngunit nang nag-shift sila sa organiko, unti-unti nilang nabayaran ang kanilang mga utang. Kasi sila na mismo yung gumagawa ng sariling mga inputs, mapa-fertilizer, mapa-herbicides, hindi pala tinatawag nating herbicides, basta yung mga biocontrol agents na tinatawag natin, at yung mga inputs, mga sarili ng mga binhi, sila na rin ang nagpro-produce at nagsimula na ngang umangat ang kanilang kabuhayan. Ayun, alam niyo ba yung BCA ngayon nabanggit po ni Dale na biocontrol agents, pwede po kayo magpatulong niyan sa Bureau of Plant Industry, no? Yan, katuwang po natin sila sa mga impormasyon kung talagang kayo clueless, saan kayo pupunta, marami kayong pwedeng lapitan. At dahil nga dyan, meron ba tayong mga practical ways paano natin nahihikayat yung ating mga magsasaka na pumasok o tangkilikin yung ating organikong agrikultura? Ayun, umpisan natin sa ating pamilya dahil ang hangad natin ay ang maghain sa mga mahal natin sa buhay ng ligtas na pagkain na walang halong lason, kung tawagin, maaaring hindi agad nakikita ang epekto ng chemical sa pagkain, ngunit kalaunan ang ating kalusugan ang tunay na nakataya dito. Sa organikong pagkain, makasiguro tayo na ang ating kinakain at pinapakain ay ligtas at masustansya. Para naman sa ating mga magsasaka, lalo na sa mga nais mag-transition tungo sa organiko, nakahanda ang National Organic Agriculture Program ng pamahalaan upang umalalay. Maaring sa pamamagitan nito ng trainings, livelihood projects, internship, puhunan, nagbibigay kami ng puhunan, grant, hindi kami nagpapautang, tulong sa irigasyon at inputs at iba't ibang interbensyon at serbisyo na sumusuporta tungo sa mas ligtas, mas sustainable at mas kapakinabang na pagsasaka. Yan. Huwag niyong kalimutan kung kayo'y may katanungan dun sa mga nabanggit, kung pasok kayo doon, makipag-ugnayan na po sa tanggapan ng ating National Organic Agriculture Program. Pwede po kayong magtungo sa mga official channels sila para sa mga detalye. Kung may iba kami malapit pong pwede kayong puntahan na mapagtatanungan. At bago natin tuluyang tapusin ang panayam na ito ngayong araw na ito, syempre hindi natin mamimiss na banggitin na ngayong darating na Nobyembre ay ating tinatawag once again. We mentioned this nung nag-start po tayo. Ang November po ay National Organic Agriculture Month. So ano ba yung mga inaasahan po natin na activities or aktibidad para sa buwan na ito? Sa ating mga ka-OA, mga tagapakinig, mga ka-agri, inaanyayahan po namin kayo na makibahagi sa mga programa ngayong ika-11 na Organic Agriculture Month ngayong Nobyembre. Magkita-kita po tayo sa Ayala Malls, Manila Base sa Nobyembre 7 to 9, 2025 para sa 7th Philippine Natural and Organic Product Expo o Pinopex. Magkasama tayo dyan din Ella. See you there. Kung saan mahigit 50 organic at natural exhibitors mula sa iba't ibang panig ng bansa ang tampok. Kasunod nito, gaganapin ang 18th National Organic Agriculture Congress sa Bacolod City naman ito sa Nobyembre 18 to 20 kung saan magsasama-sama ang ating mga ka-OA upang ipagdiwang ang mga tagumpay ng industriya sa pamamagitan ng mga pag-aaral at kwento ng inspirasyon. Hindi rin dapat palampasin ang first OA Power Run sa University of the Philippines, Diliman sa Nobyembre 23 kung saan sama-sama nating ipapakita ang suporta para sa organikong agrikultura. At bilang pagtatapos, magkakaroon din ng National Kabataang OA Quiz Bee sa Nobyembre 24 to 26 kung saan magtatagisan ng talino at kaalaman ng ating mga kabataan mula sa iba't ibang rehiyon sa larangan ng organikong pagsasaka. Sana po ay nailista nyo ang mga ito
Pero sa karagdagang informasyon at updates tungkol sa OA Month, bisitahin niyo lamang po ang aming official Facebook page, ang National Organic Agriculture Program. Ayan. At marami pa kayong aabangan ng mga kaugnay na panayam sa ating Organic Agriculture Month celebration. We are so happy na through Maunlad na Pilipino po ay makasupport tayo sa kanila at sa mga mensahe po at mga adhikain na nais nitong ipabatid sa lahat. Dahil dyan, pansamantala na muna nating tatapusin ang ating panayam kasama ang ating NOAP. Nakasama po natin ang Development Management Officer ng NOAP and PCO, si Mix Dale Russet. Thank you so much sa panahon na inilaan sa ating programa. Meron ba tayong nais-iwang mensahe? Maraming salamat, Miss Ella. Maraming salamat, Maunlad na Pilipino, sa lahat ng ating mga ka-agri at mga ka-OA na nakatutok ngayon. Makakaasa po kayo na patuloy na maglilingkod ang NOAP para sa ikauunlad ng ating industriya. Marami pa po tayong ilulunsad na mga programa at proyekto para sa inyo. Maaring iilan pa lamang po tayo ngayon, ngunit ang ating epekto hindi lang sa kabuhayan, kundi pati sa agrikultura at sa kalikasan ay napakalaki. Muli, taos-puso pong nagpapasalamat sa inyong pakikiisa sa ating ka-OA-yan. Pakisama sa amin, sama-sama po natin itaguyod ang mas ligtas, mas makalikasan at mas sustainableng kinabukasan para sa lahat. Halina at kumita sa organikong agrikultura. Maraming salamat po. Ayan, see you again next year. Lagi tayong meron sa like mentioned spot for the NOAP program. Thank you so much. Maraming salamat, Mix Dale Russet, ating nakasama po ang Development Management Officer. Once again, ng NOAP and PCO, abangan pa yung mga inihanda nating mga panayam as we mentioned kanina lamang as we started our program para po sa nalalapit na selebrasyon ng Organic Agriculture Month sa buwan ng Nobyembre. Magandang araw po ulit mga kababayan, ito ang Usapang APA. Sa episode na ito, ating kilalanin ang mga benepisyaryo ng Adapting Philippine Agriculture to Climate Change Project. Muli, ang APA project ay isang inisyatiba ng Department of Agriculture, Department of Science and Technology, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration at Food and Agriculture Organization sa tulong ng Green Climate Fund. Sinimulan ito noong 2024 at tatagal hanggang 2030 na layuning patatagin ang sektor ng agrikultura at kabuhayan ng mga magsasaka sa harap ng nagbabagong klima. Ipatutupad ang proyekto sa 9 na probinsya sa 5 rehiyon: Apayao, Kalinga, Ifugao sa Cordillera Administrative Region, Isabela, Cagayan para sa Region 2, Camarines Norte, Camarines Sur para sa Region 5 o Bicol Region, Bukidnon para sa Region 10, at Cotabato para sa Region 12. Mahigit 5 milyong magsasaka mula sa 5 piling rehiyon ang inaasahang makikinabang sa APA project sa pamamagitan ng mga mahalagang impormasyon at datos ukol sa klima at panahon. Gayon din ang mga teknolohiya o gayon din ang mga teknolohiya at pamamaraan upang mapanatiling matatag, maunlad at ligtas na agrikultura sa harap ng lumalalang epekto ng climate change. Samantala, 250,000 naman na magsasaka ang direktang makikinabang sa mga pagsasanay, dagdag kaalaman at access sa Climate Information Service at Climate Resilient Agriculture Technologies at mga serbisyong pinansyal. Mula sa bilang na ito, 45,000 na magsasaka mula sa vulnerableng sektor gaya ng kababaihan, kabataan at mga katutubo ay susuportahan at tuturuan ukol sa mga potensyal na negosyong agrikultural. Sila ay bibigyan ng mga angkop na kasanayan sa pagnenegosyo at bibigyan ng suporta sa produksyon. Ang mga rehiyon at probinsya kung saan ay patutupad ang APA project ay sa Apayao, Kalinga at Ifugao sa Cordillera Administrative Region, Isabela at Cagayan sa Region 2 Cagayan Valley, Camarines Norte at Camarines Sur sa Region 5 o Bicol Region, Bukidnon sa Region 10 o Northern Mindanao, Cotabato sa Region 12 o Sorsogon, at hangarin ng APA project na maging matatag at maunlad ang agrikultura sa hamon na nagbabagong klima. Hanggang sa
muli dito sa Usapang APA. Special thanks to APA National Project Management Office, DA Field Operations Service, DA Agriculture and Fisheries Information Division, DA Regional Agriculture and Fisheries Information Section, DA Climate Resilient Agriculture Office, DA Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture, Department of Science and Technology, Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Green Climate Fund. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At narito po muli ang Unlad Komunidad o UK, katuwang natin dito, ang Philippine Rural Development Project. Ang ating UK para sa umagang ito ay hatid sa atin ni Binibining Julie Ace Brandon Arbaraw, Information Officer mula sa InfoAce NPCO. Ngayong umaga sa Unlad Komunidad, mapapakinggan natin ang balita tungkol sa ginanap kamakailan na National Cacao Congress 2025 noong 16 hanggang 17 ng Oktubre sa Waterfront Hotel, Lahog, Cebu City. Opisyal na binuksan ang 2 araw na pagtitipon na ito na dinaluhan ng mga Cacao Enterprises beneficiaries ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project Scale-Up mula sa iba't ibang panig ng bansa. Layunin itong patatagin at paunlarin ng industriya ng kakao na isa sa mga pangunahing commodities ng Pilipinas. Sa kanyang mensahe, ibinahagi ni DA Undersecretary for High Value Crops, Cheryl Natividad Caballero, ang kahalagahan ng pagtitipong ito na pinagsasama ang pangunahing sektor, ang pamahalaan, pribadong kumpanya, non-government organizations, magsasaka at mga negosyante upang talakayin ang estado at direksyon ng cacao industry sa bansa. This gathering reflects our shared commitment to strengthen the cacao industry through innovation, collaboration, and inclusive development. This year's theme, the science of intercropping coconut and cacao plus cash crops, highlights how science and innovation can transform smallholder agriculture. Intercropping cacao with coconut and other cash crops increases productivity, optimizes land use, and provides farmers with multiple income sources, which contributes to a more resilient and profitable local economy. Ayon naman kay DA Undersecretary Roger V. Navarro, ang National Cacao Congress ay hindi lamang nagsisilbing pagtitipon ng mga kalahok, kundi isang panawagan para sa konkretong aksyon sa pagpapaunlad ng cacao industry. In this Congress sets a practical task. It asks that we apply rigorous inquiry to the fields where families plant and harvest cacao, that we model systems which increase productivity while preserving our soil's health, and that we couple this with scientific advanced technologies and with patient wisdom of our farmer tilling the land. By planting these crops, integrating these crops in coconut, for example, planting in between with banana, cassava, ginger, or whatever cash crop that you can plant, farmers can earn extra income while their cacao crop will also mature in time. Binigyang diin niya na mahalagang mapalalim pa ang pag-aaral at pagsasagawa ng mga makabagong pamamaraan sa mismong mga sakahan at pamayanang nagtatanim ng kakao upang mas mapaunlad ang ani at kamuhayan ng mga magsasaka.
Kasabay ng pagbubukas ng National Cacao Congress 2025, itinampok rin ang 14 na cacao enterprises ng DAPRDP mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ipinakita nila ang iba't ibang varieties ng cacao at mga produktong gawa sa tableya at tsokolate. Ang mga kalahok ng kooperatiba ay kinabibilangan ng mga sumusunod: Louisiana Cacao Growers Producer Cooperative sa Louisiana, Laguna, Cacao Growers Association mula sa Lopez, Quezon, Canhulaw League of Women from Hagna, Bohol, Midsalip Farmers Multipurpose Cooperative sa Midsalip, Zamboanga del Sur, Sindangan Facoma Community MPC sa Sindangan, Zamboanga del Norte, Balauro Farmers Association Incorporated from Kadingilan, Bukidnon, Upper Lumabat Small Farmers Producer Cooperative from Malungon, Sarangani, Tibod sa Katibawasan MPC, Polomolok, South Cotabato, Household MPC from Antipas, North Cotabato, Biao Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative o BARBCO sa Davao City, Davao del Sur, Maragusan Multipurpose Cooperative from Maragusan, Davao de Oro, Kapalong Cooperative from Kapalong, Davao del Norte, Rehoboth Agriculture Cooperative sa Panabod, Davao del Sur, San Isidro Cacao Producers Cooperative or SICAPCO sa San Isidro, Davao Oriental. Sa loob ng 2 araw, nagsagawa rin ng plenary sessions at business matching activities kung saan nagtagpo ang mga cacao farmers at potential buyers. Ang mga ganitong kaganapan ay nagbibigay ng mahalagang oportunidad para sa mga maliliit na kooperatiba na maipakilala ang kanilang produkto sa mas malawak na merkado, lokal man o international. Sa pamamagitan ng business matching na pag-uusapan ng mga buyers at proponent groups ng DAPRDP ang demand at supply agreements habang nakikilala rin nila ang mga ahensya at korporasyon na makakatugon sa kani-kanilang pangangailangan sa cacao industry. Para sa iba pang balita tungkol sa panibagong DAPRDP Scale Up, patuloy na makinig sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project. Enabling communities, expanding opportunities. Thank you so much po, Ma'am Julie. At abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DAPRDP tutok lamang sa Unlad Komunidad dito pa rin sa Maunlad na Pilipino 702 DZAS. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, agapay ng sambayanan. At hatid po sa atin ni Binibining Ira Cruz ang ating Agri-Trivia segment. Happy Saturday mga ka-agri! At dahil ipinagdiriwang ngayong Oktubre ang Philippine Bamboo Month, sabay-sabay nating kilalanin at pahalagahan ang kawayan, isang simbolo ng tatag, galing at likas na yaman ng Pilipino. Batid ba ninyo na ang bamboo o kawayan ay hindi pala isang puno, kundi isang uri ng damo? Oo, tama ang narinig ninyo. Ang bamboo ay kabilang sa pamilya ng mga damo, particular sa subfamily na Bambusoideae. Kaya kahit mukhang kahoy at kasing tangkad ng puno, iba ito. Ang tangkay o culm ng bamboo ay walang laman sa loob, walang bark o balat, at hindi na lumalaki sa diametro o taas pagkalipas ng isang season. Taliwas sa mga puno na patuloy ang paglaki taon-taon. May mahigit 1,400 species ng bamboo na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng mundo mula Asia hanggang South America. At hindi lang ito maganda sa tanawin, napakahalaga rin ito bilang matibay, eco-friendly at sustainable na materyales sa pagtatayo, paggawa ng muebles at maging sa pagkain. O ayan, ngayon alam nyo na. Muli, ito po si Ira Cruz para sa ating Agri-Trivia segment,
ang batid ba ninyo? Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising. Ayan, so bago po tuluyang magtapos ang ating buwan ng Oktubre, muli po naming bibigay sa inyo yung mga nagdaan or kasalukuyan nating pagdiriwang sa buwan na ito. Kabilang nga po dyan ng National Agriculture, tama. Isa dyan talaga yung National Agriculture and Fisheries Extension Services Month. Kabilang din dito ang National Livestock and Poultry Month, ang Indigenous Peoples Month and IPRA commemoration. Gain din ng ating mga katuwang na mga impormasyon, hatid po ang iba't ibang ahensya na nagdidiwang din po ng Consumer Welfare Month, Co-op Month or Cooperative Month, National Statistics Month. Ayan. So, that's for still the month of October. Meron pa po tayo at napakarami po tayong mga line-up pa po na babanggitin din namin sa mga upcoming episodes natin, which papatak na po tayo ng November next episode. So muli po, along with all the other information na lakip po namin for this program and ihahatid pa namin sa inyo sa mga upcoming. Muli po ay nagpapasalamat kami sa oportunidad na kayo ay aming mapaglingkuran. We're so happy to be with you this morning. Ang Maunlad na Pilipino ay programang pang-radyo hatid sa inyo ng DA-AFID. At para sa pagkain kaisipan, mula sa aklat ng mga taga-Roma, Kabanata 10, Talata 13. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, na may himpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi po sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Once again, thank you so much aming DZAS family na katuwang sa bawat episode na hatid namin sa inyo. At sa inyo po mga tagapakinig, wagas po ang aming gratitude para sa inyong lahat. Thank you so much. Kita-kits ulit tayo next Saturday. Same time, 5 to 6 in the morning. And of course, katuwang po ang lahat ng mga nagtataguyod ng programang ito. Kabilang syempre ang pinakamalapit sa amin, sa tanggapan namin mismo, si Ma'am Ira Cruz and all the other offices, lahat po ng DA offices, regional field offices, Rafis, thank you so much. Ito po ang Maunlad na Pilipino. Hanggang sa muli, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Ako po si Ella Arsiaga. Everyone, enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.